Nako po mga kababayan ko, Pastor Kibuloy. Mga kababayan, tuluyan na nga bang makukulong? Pero mayroong isang humaharang at pipigil nito na mala savior ang datingan. Matindi-tindi ang kanyang mga binitawang salita sa media kanina lang. Abay, bigyan natin ng komento yan at hindi nating palalampasin ang mga binitawan niyang salita. Senator Robin Hood Padilla, mga kababayan ko, todo ang suporta kay Pastor Kibuloy. Meron siyang mga kadahilanan, mga kababayan ko, at nire-respeto naman natin yun. Subalit mga kababayan ko, yung bang mga kadahilanan ni Senator Robin Padilla ay valid sa mata ng taong bayan, mga kapatid? Ayan din po ang pag-uusapan natin, mga kababayan ko, dahil itong channel natin ay malaya tayong makakapagsalita para sa taong bayan, mga kababayan ko. Kaya ano pang hinihintay ninyo, mga kapatid? Panoorin nyo ang ating live stream at wag nyo na rin kalimutan na mag-like, comment, share, and subscribe. Alright, let's do this, mga kababayan ko. Rally ng SMNI kanina. Medyo ang daming star-studded, ha? Aba, mukhang mukhang prepared na prepared. Eto mga kababayan, panoorin natin. Pakinggan ng mga pahayag ngayon. At kabilang po dyan sa pamamagitan ng video message, si Senador Robin Hood Padilla. Nagpalakpakan yung mga taga-suporta ni Kibuloy, oh. Biruin mo, Senator Robin Padilla nagsalita lang sa TV. Kala mo yung fans club ni Kim Jong-un sa North Korea. Ay, ang galing mga kababayan ko. Malupit to. Kaya abangan ninyo mga kababayan ko. Panoorin natin. Tuloy natin to. Ayan, tingnan mo, ha. Antindi, oh. Nagiging biktima si Pastor kasi nilabanan niya NPA. Ayan mga kababayan ko, unang litalyang sinabi ni Senator Robin Padilla dito, mga kapatid, if I'm not mistaken, mga kababayan ko, nagiging biktima daw po si Pastor Kibuloy dahil nilabanan niya daw po yung mga NPA. Ay, yan ang sinabi niya. Tuloy natin. Yun ang sarili kong wala tayong hindi deserve para sa mga mata ko ng isang tao ang tingin ko bayani. Yan, tinawag pa po ni Senator Robin Padilla na bayani si Kibuloy. Ay, ito po yung opinion ni normal na opinion nito ni Senator Robin. Mga kababayan ko, ha. Ito yung opinion ni Senator Robin, ha. Uulitin ko, ha. Kay Senator Robin po ito. Hindi po sa akin, ha. Tuloy. Sa pakikipaglaban niya sa komunista na naging kasama ko, ganitong klase papayagan ko maiskandalo. Teka muna. Ayan. Sabi ni Senator Robin dito, si Pastor Kibuloy daw ay nagiging biktima ng iskandalo at ito daw po mga kababayan, ang sabi po ni Senator Robin ay hindi niya daw po hahayaan to dahil si Kibuloy daw po ay maituturing niyang bayani dahil daw po sa paglaban sa insurgency sa mga CPP-MPA. Abay, mukhang maganda pag-usapan to, ha. Wait lang. Nasaan ang utang na loob natin sa serbisyo ng tao? Ano po? Ano po yun, Mr. Senator? Itong klase, papayagan ko maiskandalo. Teka muna. Nasaan ang utang na loob natin sa serbisyo ng taong ito na inalay niya sa paglaban sa komunista? Ala. Wait nga. Bakit po ba nasabi ni Senator Robin na inalay ni Pastor Kibuloy ang kanyang sarili sa paglaban sa komunista? Ay, wait lang, walang galang lang ho. Kagalang-galang na Supremo. Ayan, kapatid na Robin. Assalamualaikum. No? Kailan po ba naging bayani ang isang pastor? Ako hindi ko kinukundi na yung paglaban ni Pastor Kibuloy sa insurgency. Sa insurgency, in terms of insurgency muna tayo. Pag-usapan natin kasi ang ganda ng topic, ang ganda na sinabi ni Senator Robin. In terms of ini-iskandalo si Kibuloy dahil sa paglaban niya daw sa insurgency, CPP-NPA,
si Kibuloy daw ay may tuturing niyang bayani at hindi niya daw hahayaan na maging parte daw ito ng iskandalo at teka lang daw, iba naman daw usapan yon. Okay, sagutin natin. Ano po ba ang mahalagang ginampanan ng isang pastor sa isang giyera laban sa mga komunista at sa mga rebelde at terorista? Mga kababayan ko, meron po bang naitala sa history ng Pilipinas, mga kababayan ko, na sumugod po ba si Kibuloy doon sa eksaktong bakbakan ng mga rebelde? Meron po ba naitala sa mga balita, mga kababayan ko, na si Kibuloy ay tumakbo sa harapan ng mga rebelde at pinasuko yung mga rebelde? Meron po ba naitala, mga kababayan ko, na si Kibuloy ay tumulong harap-harapan para sa mga rebelde? Meron po bang naibalita na dinipensahan at kasi ng gani Kibuloy yung mga bala ng mga rebelde alang-alang sa mga sundalo natin? Abay, pag-usapan muna natin. Kung ako po tatanungin ninyo, ang good side na sinasabi ni Senator Robin po dito, yung pagtulong ni Pastor Kibuloy doon sa mga kasundaluhan natin. Mga kababayan ko, yung kasundaluhan po natin. Opo, yung mga kasundaluhan natin, yung mga pagbibigay niya ng tulong pagkain sa mga pamilya ng mga rebelde na na lumilikas, tumutulong ng mga ganito. It's very common, mga kababayan ko. Alam kong may naitulong naman po si Pastor Kibuloy. Hindi naman natin maitatago yan eh. Kasi naging katuwang siya ni Pangulong Duterte. Pero in terms, kung sasabihin po natin, utang na loob, anak ka ng teteng. Teka lang. So sa makatuwid, utang na loob ng sambayanang Pilipino na tumulong pa si Pastor Kibuloy para mapatigil ang insurgency sa Pilipinas? Abay, mali po ata yan para sa akin. Medyo kapatid na senador, ay medyo kakabig po ako dito sa parte na yan. Ay, ganito po kasi ang aking pananaw, mga kababayan ko. Kung ang pag-uusapan natin ay patungkol sa CPP, NPA, NDF, iyang problema na yan, given na yan. Okay? Given na yan, mga kababayan ko. Wala tayong pag-uusapan. Alam ng taong bayan na may naitulong si Kibuloy doon sa parte na yon, sa pagbibigay ng pagkain at sa pagbibigay ng tulong pinansyal. Mga kababayan ko, sa mga rebeldeng lumilikas o lumilihis doon sa mga masamang landas ng mga NPA. Ang tanong ko po dito, kailangan po ba natin maging utang na loob po yan? Abay, kung kailangan po maging utang na loob yan, wag na po siyang tumulong. Oo, mga kababayan ko, wag na po siyang tumulong. At isa pa po dito, mga kababayan ko, dahil po ang pagtulong ay hindi kailangan may katumbas na utang na loob. Tama po ba ako, mga kababayan ko? Yan po ang aking presumption po dito. Kung talagang totoo kang tutulong, hindi mo kailangan magtanim ng utang na loob. Medyo magkaiba po tayo ng pananaw. Yun po ang pananaw ko at sabi nga po ni Senator Robin, yun ang pananaw niya. Ay nilarespeto ko naman po yun. Eto pa po, mga kababayan, ang tanong. Pinakamalaking tanong dito. Naiiskandalo si Pastor Kibuloy dahil, mga kababayan ko dahil po, saan? Sa panggigipit, sa pagtulong niya ba sa pagsugpo ng CPP, NPA, NDF? Mga kababayan ko, yung po ba ang dahilan ng pagkakasangkot ni Pastor Kibuloy? At yung ba ang dahilan kung bakit nagrarally ang mga membro niya sa Liwasang Bonifacio dahil po ba sa pagtulong ni Kibuloy sa pagtulong ni Kibuloy sa pamahalaan at ginipit ni Kibuloy at nilabanan ni Kibuloy yung mga CPP, NPA, NDF? Mga kababayan ko, yung po ba ang dahilan? Abay, mali po ata yung nabanggit ni Senator doon. Sa palagay niya daw po kasi, ay ito daw po yung opinion po niya yun. Tama naman po si Senator Robin doon. Pero para po sa akin, hindi naman po kaugnay yung paglaban ni Kibuloy. Pagsama ni Kibuloy, yung pagsuporta ni Kibuloy sa pamahalaan upang sugpuin ang insurgency sa Pilipinas, labanan ng mga CPP, NPA. Hindi naman po kasali yun sa pinag-uusapan at dahil pinapatawag siya ng Senado. Pinapatawag siya, to be clarify, pinapatawag po si Kibuloy ng Senado ni Senator Risa Hontiveros na kasama niya pang pinamumunuan na committee ay dahil po, mga kababayan ko, saan? Saan po? Dahil sa mga isyong ipinapataw sa kanya na binibintang.
Ano po ba yung ibinibintang, mga kababayan ko? Maselan na balita, maselan na isang kaso, mga kababayan ko, human trafficking, pangmamaltrato, mga kababayan ko, marami pa, at sexually abuse, mga kababayan. Yan po yung pinapataw na issue sa kanya, ay binibintang sa kanya. Ngayon po, mga kababayan ko, pinapatawag po si Pastor Quiboloy sa Senado. Mga kababayan, pinapatawag po si Pastor Quiboloy. Ang problema, mga kababayan, ang problema po, mga kababayan ko, hindi po humaharap si Pastor Quiboloy. Bakit po hindi humaharap si Pastor Quiboloy? Hindi po natin alam ang kanyang rason. Ang gusto niya pong mangyari ay sa korte na lamang mag-usap. Huwag nang sa Senado. Okay? Yan po ang hiling nila. Ngayon, si Senator Robin po ay naglabas ng kanyang opinion na maayos naman po na i-digest natin at napakinggan natin. Pero po kung tatanungin niyo po ako, malayo po kasi yung sagot doon sa pagsugpo niya sa CPP-NPA. Wala po, hindi po kasama sa Senado po ata yun. Kasi ang pag-uusapan po sa Senado, yung pang-aabuso, yung mga binibintang sa kanya, yung mga dati niyang membro. O tama po ba ako, mga kababayan? Correct me if I'm wrong. O wag mong kakalimutan na mag-like, ha? Para masaya tayo. O ngayon po ba ngayon ang pag-uusapan po ba sa Senado yung pagtulong ni Quiboloy sa gobyerno ng Marcos ng Duterte administration? Mga kababayan ko, wala pong pag-uusapan ganun for sure, kasi ang tutuon yung pag-uusap, yung pagtatanong na Risa Hontiveros, mga kababayan ko, ay patungkol sa mga bintang sa kanya nung mga taong, mga dati niyang membro na nagrereklamo sa kanya. Ayan po ang totoo doon, mga kababayan ko. Wala pong sinabi doon patungkol sa pagsugpo ni Quiboloy doon sa insurgency. Ang insurgency naman po, kahit wala po si Pastor Quiboloy, mga kababayan ko, ay tuloy pa rin po yan because we have an NTF-ELCAC. Meron po tayong AFP, mga kababayan ko. Hindi naman po pwedeng sumabak si Quiboloy doon sa gera at sabihin niya doon na stop! Hindi mo mapapatigil ang bala. Hindi tayo, totoo lang tayo, mga kababayan ko. Totoo lang tayo na nagpapaliwanag dito at para alam ng mga Pilipino at naliliwanagan po kayo. Tama po ba ako, mga kababayan ko? Para hindi po kayo malilito, mga kapatid. Kasi ayoko po na nalilito kayo sa ating mga discussion, okay? Mga kababayan ko, to make this para ma-clarify natin. Di ba? Mga kababayan, tama naman po siguro yung punto ko doon, mga kababayan ko, dahil napapanahon naman din. Alright? O to, sabi pa dito, mga kababayan ko, para malaman ng sambayan ng Pilipino, gustong-gusto natin na maintindihan ninyo, malaman ng taong bayan, maintindihan ng tao kung ano nga ba ang estado ng ganitong sistema ngayon. Abay, tuloy natin yung sinasabi ni Senator Robin. Tuloy! Personal kong dahilan. Hindi ito usapin ng pagkakaibigan. Kasama ko itong taong ito. Noong lahat ay tahimik na lumaban, lumaban yan. Yung lahat daw po ay tahimik, ay lumaban yan. Abay, given naman. Wala namang problema doon, Mr. Senator, kung tahimik po kayo lumalaban kontra sa insurgency. Mawalang galang din po ako, di ba? Sen, naging sabi nyo nga po noon, naging member rin kayo ng CPP-NPA. Pero at least masaya po ako that Senator Robin Padilla bumalik sa government, mga kababayan ko. Diba? Kung tahimik naman pala lumaban si Quiboloy, ano nga ba ang dahilan? Para sa akin, deserve niya yun. Deserve niya ang aking suporta na mapunta siya sa korte, sa judiciary. Ayan. Sabi dito ni Senator Robin Padilla, deserve daw po ni Pastor Quiboloy na mapunta daw po ang kanyang kaso sa DOJ, sa judiciary. Ako naman po, pabor naman din po tayo. Wala naman problema doon. Malaya naman po tayo because we are the democratic country. Diba? Tuloy. Hindi ako naniniwala na in aid of legislation, makakagawa tayo ng mga bill ngayon na maapektuhan ang kingdom. Religion yan. Diba? Hindi ako utusan ng kahit na sino. Maniniwala ako para sa akin,
magkasama kami ni Pastor lumaban sa komunista. Hindi mawawala sa isipan ko. Hindi ko lang siya basta kaibigan. Kasi pag sinabi ko, kaibigan ko, kaya ito, sinungaling ako. Hindi ko basta kaibigan niya, comrade ko yan, comrade. Naniniwala. Ayan, tinawag pa ni Senator Robin Padilla na si Quiboloy ay hindi niya lang daw basta kaibigan. Comrade. Comrade ko yan, comrade. Parang sa sundalo, camaraderie. Kumbaga, kasama ko yan. Tropa ko yan. Ganon. Kumbaga, mas malalim pa sa mabigat na usaping kaibigan. Tuloy. Wala kami sa isang prinsipyo. Mas mabigat yun. Ayan, nagkakasundo daw sila sa iisang prinsipyo, sabi ni Senator Robin. Hindi naman kami magka-religion. Hindi naman daw sila magka-religion. Ni Pastor. Hindi naman kami magkababayan. Hindi naman ako tiga-Davao. Hindi naman daw magkababayan, hindi daw magka-taga-Davao. Para ano lang. Tuloy. Naniniwala ako sa prinsipyo niya. Na masyado nang matagal ang communist struggle dito sa Pilipinas. Hindi na natin kaya. Ayan, naniniwala daw po etong si Senator Robin, mga kababayan ko, sa prinsipyo daw po ni Pastor Quiboloy na matagal na daw po ang problema sa insurgency sa Pilipinas. Tagal ng armed struggle. Naniniwala kami doon. Yun ang pinaniniwalaan natin. Ayan, mga kababayan ko, napanood ninyo. Ang tanong ko dito, bakit nga ba? Kasi sa totoo lang Senator Robin, no offend tayo Ang layo po kasi ng sagot ninyo doon sa tanong. Totoo lang, ang layo po kasi. To be honest, ang layo po kasi. Tapos inilabas to, yung video ni Senator Robin na yan, inilabas doon sa congregation na nangyayari, doon sa rally. Ngayon, yung mga tao, para ma-boost yung kanilang damdamin, lumabas si Robin, si Robin, lumalaban para kay Pastor Quiboloy. Totoo naman na lumalaban, mga kababayan ko. Totoo naman na lumalaban si Robin Padilla para kay Pastor Quiboloy. Ang problema kasi dito, mga kababayan ko, ito talaga ang nagiging problema, mga kapatid. Totoo lang ako totoo tayo dito hindi tayo sisinungaling. Totoo lang ang sinasabi ko, ito ang nagiging problema, mga kababayan ko. Ang tanong, pinapatawag ba si Quiboloy sa Senado dahil ba sa insurgency? Dahil ba sa pagtulong niya sa Duterte administration at lumaban sila ni Senator Robin Padilla tungkol sa insurgency? Ay mga kababayan ko, hindi po yun ang dahilan. Uulitin ko po mga kababayan ko para malaman ng mga taong bayan, mga kapatid, ma-correct natin. Pinapatawag po si Quiboloy sa Senado para harapin niya yung mga taong nagrereklamo sa kanya na siya daw po ay nang abuso, gumawa ng human trafficking at lumabag sa batas pangtao ng Pilipinas. Ano po ba ang kinukonekta nun sa insurgency? Malabo, mga kababayan ko. At kung isipin po natin na pag-iinitan siya dahil doon, that's too impossible. Hindi po siya pinapatawag sa kamera na nandoon, mga kababayan, na nandoon yung mga makabayad black. Pinapatawag po si Quiboloy sa Senado kaharap si Risa, mga kababayan ko. Ang napaka-unfair naman po, mga kababayan ko, no? Mawawala po yung integrity, mga kapatid. Para sa akin sorry to say this, mga kapatid Sorry to say Mawawala kasi yung integrity ng Senado. Totoo, pag yan si Quiboloy, hindi nyo napalutang sa Senado, mawawala ng tiwala sa inyo ang taong bayan. Bakit? Relihiyon lang pala, si Quiboloy lang pala ang makakapagpatumba sa inyo. Kayo, pinag-aksayahan nyo ng panahon ng PI, itong si Quiboloy, inampihan ninyo. Talaga naman dapat may separation of church and state, mga kababayan ko. But to be honest, some of the politicians right now using the religion para manalo sa isang kandidato. Totoo to, mga kababayan ko, hindi natin kailangan na ilayo pa ang istorya, no? Some of the politicians right now kapit patalim sa mga relihiyon para manalo kasi may boto. No, sa totoo lang, no? Kapit talaga, lumalapit ng liligaw sa mga religious group para makakuha ng boto. Alam mo, nakaminsan nga mga kababayan ko, ang tingin ko po kasi dito, ito po, opinion ko po ito, Senator Robin, baka kako po tumatanaw kayo ng utang na loob. No?
Baka nga po tumatanaw po kayo ng utang na loob dito kay Pastor Kibuloy. Ako, Sen, sabi ko sa iyo, kinampanya kita. Idol kita. Pero magkaiba tayo ng opinion pagdating dito. Unang-una, just want to tell na hindi ko binabanatan si Robin dito. No? Hindi ko binabanatan si Robin dito ha. Ang akin lang, ipinapaliwanag ko yung pang-unawa ko doon sa mga sinabi niya. As a commentator, mga kababayan ko, kailangan ma-elaborate ko to na maayos. Tama ba ako? Diba? Ayun, maraming salamat, Simple But Rock, sa iyong pagsama sa aking join perks. Ayan, no. Kiklik nyo lang yan pag gusto nyo mag-join sa aking community. Ang saya dito, di ba? O yan, mga kababayan ko. Ngayon, ang tanong ko dito, mga kababayan ko, Senator Robin Padilla, bakit naman po ayaw ninyo na humarap si Pastor Kibuloy sa Senado at harapin yung mga nagrereklamo sa kanya? Number 1 po, para po sa akin, ang pananaw ko po bilang isang ordinaryong Pilipino at bilang isang lalaki, kung ako po ay magiging senador, kung ako po ay naging senador, the right word is kung ako ay naging senador, ay hindi ko po hahayaan na babaliwalain ang integrity ng Senado ng isang pastor na kaibigan ng mga politiko. At higit sa lahat, mga kababayan ko, uunawain ko po at titignan ko po at titimbangin ko yung side ng mga nagrereklamo. Bakit? Meron po kasing pangkakarapatan ng kababaihan na di umano'y naaabuso dito. Para sa akin ha, para po sa akin na may naaabuso. Kasi po mga kababayan ko, yung ordinaryong Pilipino, pagbintangan ng isang babae, totoo to ha. For example, may isang Pilipino pagbintangan ng isang babae na itong si Juan ganito ganyan, ako ay ginalaw niyan at nagsumbong sa pulis, si Juan ay dadamputin ng pulis. Diba? Mga kababayan ko, merong isang babae nagrereklamo sa isang pastor na kilala ng mga politiko at gustong ipatawag sa Senado. Mga kababayan ko, dahil pinagbibintangan ng babae na ganitong pastor daw ay ginalaw siya, tumigas at pinasok sa kanyang maselan na bahaging katawan, mga kababayan ko, abay, merong medico legal, merong mga ebidensya, mga kababayan ko, na inilabas sa Senado. Bakit, mga kababayan ko, natila po ba ang integrity ng Senado ay nagiging sarado? Kapag mayaman po ba at kilala ng politiko ay wala po dapat exemption? Kapag mahirap po ang nadadawit, kapag ang mahirap na tao at ordinaryong Pilipino lang ang nadadawit, mabilis umaksyon? Abay, hindi po ata patas yan. Ako po bilang isang lalaki, kung ako'y naging senador, ay hindi ko po hahayaan. Ipapatawag ko po talaga etong si Kibuloy. Dahil gusto ko na linisin niya ang pangalan niya sa harapan ng maraming Pilipino, mga kababayan ko. At higit sa lahat, mga kababayan ko, ang integridad bilang isang pastor at bilang claimant na Jesus dito sa Pilipinas. Hindi po usapin dito ang usapin ng kanyang relihiyon. Ang usapin dito ay hindi tungkol sa pagiging sa pagtugis niya, sa pagtulong niya sa CPP-MPA. Ang usapin dito yung mga binibintang sa kanya na di umano, na siya daw po ay gumawa ng karumal-dumal na pang-aabuso sa isang kababaihan na hindi lang sa Pilipinas, nasa US at mapa-Canada. Ay mga kababayan ko, yan po ang dapat natin na maintindihan. Sabi ng kapaibigan natin si Flor nang, totoo ba na dumadami ang nagrarally? Sa linggo daw, huwag daw mawawala sa rally kasi dapat daw masaksihan. Sabi nila sabi ng isang vlogger. Alam nyo ho, Ma'am Flor nang, no, yung mga vlogger ho na nandiyan dyan. Hindi ko ho sila kinukondina. Ang akin lang, magbalita ho sila ng tama. Alam mo sa totoo lang yung mga dati rin na, may mga dati akong kasama dyan, pero I ignore them naman.
No, content nila yan. Hindi ko naman pwede pakialaman yan. Hindi naman din nila ako pinakailaman sa content ko. Ba't ko pakikialaman yung content nila? Gusto nila yan. Trip nila yan. Sumama sila dyan. Eh di sama-sama silang bumangga dun sa kakahinatnan nung mangyayari. Diba? Ang akin lang, kung aaten kayo ng linggo, syempre, ang trabaho talaga niyan, maghatak ng tao. Mga kababayan ko. Pero tanongin nyo po sila kung ano besides nila. Tanongin nyo po yung mga yan sa comment section kapag nanonood po kayo. No? Tanongin nyo po sila. Ano ang standing nyo sa kaso? Pag sinabi po nila mga kababayan ko na pabor sila kay Kibuloy na hindi humarap sa Senado o sa Senado mga kababayan ko, magtaka po kayo dun. Bakit mga kababayan ko? Pag hindi sila humarap, pag pumabor sila dun, ibig sabihin nun, sarado utak niyan mga kababayan ko. Eh paano naman yung mga nagrereklamong kababaihan? Alam niyo po ang Senado, parang ano yan parang barangay. Oo, parang barangay. Nagsumon ng patawag si Kagawad. Oh, nagsumon ng patawag si Kagawad at pinatawag si Kibuloy sa kanyang kabarangay. Ngayon, ay lumitaw nito. Kailangan isumon, mga kababayan ko. So, anong mangyayari? Mga kapatid, anong mangyayari? Anong mangyayari? Magpapatawag, tapos magtatago ito. Diba? Ganun at ganun ang mangyayari. Parang barangay yan. So, ang nangyayari ngayon, ganyan naman thinking ng tao, wala ng integrity ang Senado. Alam ka ng teteng, paano pa may aatin sa mga susunod na hearing niya kung yung si Kibuloy nga, hindi nyo nga mapaharap. Ginamitan lang ng mga kaibigan. Diba? Totoo, diba? Sabi pa dito ng kababayan natin, teka lang. Sabi dito ni Alibal, sabi dito, Senator Robin, sabi nung kaibigan natin si Alibal dito, si Robin tumatanaw ng utang na loob kay Kibs. Sinabi naman niya dati yan sa press con niya. Kaya nga nabudol, ibudol is real, binoto ko siya. Height, sabing ganun dito. Alam niyo po, kung tumanaw naman ng utang na loob si Senator Robin, kagustuhan niya yan kaso ang problema mga kababayan ko, kung sa opinion niyo po, binoto niyo si Robin Padilla tapos nabudol po kayo, ay kayo na po yun mga kababayan ko. It's not my decision. Okay? Yun lang po gusto ko liwanagin ha. Kung kayo po nabudol dahil binoto niyo daw po si Robin, tapos ganyan po ang mga decision making niya, kayo po yan, opinion niyo po yan. Pero para po sa akin, hindi naman po ako bumoto Kaya wala po akong kawala dyan. Ayan, sabi pa, di ba? Ako, opinion ko lang. Kung ako kasi tatanungin ninyo, pwede naman mga kababayan ko. Sa akin kasi ganito Kung hindi mapaharap si Pastor Kibuloy sa Senado, bababa ang integrity ng Senado para sa akin, mga kababayan ko. Walang rerespeto sa patawag nila kung hindi nila mapapaharap yan. And besides noon, pwede naman si Kibuloy na humarap na lang sa DOJ, mga kababayan ko, para magawan ng paraan yung mga niya. Pag nangyari naman yan, mga kababayan ko, hearing sa DOJ, hearing sa korte, hindi haharap yan si Kibuloy, mga kababayan ko. Haharap dyan, puro abogado niya. Long-term process, nagtatago pa rin siya. Napaka-unfair nga mga kababayan ko Napaka-unfair. To be honest. Sino nakakakilala kay brother Eli Soriano? Yan, si kapatid na Eli Soriano. Sino nakakaalala? Mga kababayan ko. Ito, totoo to Sino nakakaalala kay kapatid na Eli Soriano? Mga kababayan. Gusto niyo may kumpara ko si Kibuloy kay Eli Soriano? Mga kababayan ko. Ito. Pakinggan niyo ako. Si kapatid na Eli Soriano napunta sa ibang bansa. Sinaksakan ng sandamakmak na demanda dito sa Pilipinas. Dahil sa kanyang mga expose laban sa mga ilang relihiyon na hindi tumatalima sa Biblia. Mga kababayan ko. Totoo to. Ang nangyari sa kanya, kinasuhan siya ng isang malaking relihiyon sa Pilipinas. Ang nangyari kay Brother Eli Soriano, napatapon sa ibang bansa kagaya ni Joma Sison. Naging wanted sa Pilipinas.
Yun mga kababayan ko, hindi na hearing sa Senado mga kababayan. Totoo sinasabi ko. Yung mga ganong situation, hindi na hearing yan sa Senado. Napaka-unfair, 'di ba mga kababayan ko? Biruin mo, yung pastor ng isang relihiyon, mga kababayan ko, yung pastor ng isang relihiyon ay gumawa ng isang expose laban doon sa mga sinasabi niya di umano na bulaang propeta na nagkalat dito sa Pilipinas at pinabulaanan niya at binibunk niya yung mga sinasabing kasinungalingan. Mga kababayan ko, di umano yung kasinungalingan. At ang ginawa niya, mga kababayan ko, ay napatapon siya ngayon doon sa Brazil. Hindi siya makauwi ng Pilipinas. Bakit mga kababayan ko? Wala kasing tututok kasi yung relihiyon na nagsampa sa kanya ng kaso ay may kaibigang ganito, may kaibigang ganyan. So ngayon mga kababayan ko, kesa makulong siya sa Pilipinas, lumipad na lang ako ng Brazil, malaya pa ako, telebroadcast tayo. Mga kababayan, di ba? Mga kababayan ko, partida. Yan, walang paglilitis. Umalis sa Pilipinas, umalis sa Pilipinas mga kababayan ko at doon nanirahan. Nakakaawa, di ba? Namatay yung tao, binawian ng buhay, kinuha na ng Diyos ang kanyang kaluluwa. Hindi man lang nakauwi sa Pilipinas. Siya yung founder ng Iglesia ng Diyos at kay Kristo. Yan. Yung may-ari ng UNTV. Diba? Nakakaawa. Tapos itong si Pastor Kibuloy, mga kababayan ko, ay isa ring kagaya niya. Nag-spread ng gospel. Pero ang pagkakaiba nila, Brother Eli Soriano is not claiming as Jesus Christ, but Kibuloy is claiming na sa kanya ang buong sanlibutan. Diba? Ayan ang gusto ko sabihin sa inyo. Tapos ito mga kababayan ko, si Kibuloy ayaw humarap sa Senado, samantalang si Soriano umalis ng ibang bansa para makaiwas lang dyan. Mga kababayan ko, saan kayo lulugar? Diba? Napaka-unfair, diba? Ngayon mga kababayan ko, kung kaya naman palang gawin ng Senado yan, ba't hindi nyo rin ginawa kay kapatid na Soriano yan? Diba? Yan ang pinaka-question ko. No? Kung kaya nyo palang gawin yan kay Kibuloy na harangin ang mga patawag na ganyan, mga kababayan ko, bakit hindi nyo ginawa yan kay kapatid na Soriano? Diba? Mga kababayan ko, simple arithmetic lang yan. Ha? Mga kababayan ko, nakita nyo ba nag-rally yung mga miyembro ni Soriano? Ni Eli Soriano? Hindi. Mga kababayan ko. Diba? Tapos pagdating dito sa isang pastor na claimant, ang sabi niya, siya daw ang may-ari ng sanlibutan, parang ang dating nito, by the Father's grace. From Tita Emily Sipagan, malaking kahihiyan si Padilla na maging senador na hindi niya nadedependehan ang tunay na pang-aapi ni Kibuloy at hindi ang tunay na pang-aapi. Diba? Tama po kayo dyan from Tita Emily Sipagan. Actually, from US po itong nagko-comment na yan. Totoo po yan. Diba? Ngayon po, ang tanong ko kasi dyan, Tita, no? Nalulungkot lang ako kasi ang dami kasing politician right now talaga na masasabi ko na tumatanaw ng utang na loob. Sana maging patas po tayo sa lahat ng Pilipino. No? Mga kapatid, maging patas po tayo sa lahat ng Pilipino. In example ko sa inyo si Soriano kung paano na extradite paano naitapon sa Brazil. Tapos hindi nakabalik ng Pilipinas. Tapos kung kaya naman palang harangin ng ganyan, bakit hindi nyo nagawa dun? Diba? Napaka-unfair naman, mga kababayan ko. Bakit? Inisyuhan din siya ng ganyan Diba? Pero hindi naging corrupt na tao. Mga kababayan ko, iyan ang totoo dun. Yan, wag mong kalimutan na mag-like, comment sa aking channel at wag mo na rin kalimutan na i-subscribe itong aking YouTube channel, mga kababayan ko.